sa ating lahat. Mapagpalang umaga sa atin, pati sa mga sumusubaybay. At ngayon ay marami tayong mga pinagdadaanan. Ano po? So, sari-sari, iba-iba, pero tanda lang natin na huwag yung magiging dahilan na huwag na tayong maglingkod o huwag na tayong sumunod para magpulit sa Panginoon. Okay? Bago siya pa nga yung magpursige sa atin na lalo tayong lumapit sa Panginoon. Sapagkat wala po talaga tayong ibang malalapitan, kundi siya lamang. Amen ho? Okay. Sa mga nakaraang araw na ito ay oo na may mga pagsubok tayo. Kami nga ni Sister Mita, hindi ko ito kinukumpara sa inyo, kundi alam ko ang bawat isa sa atin nilagay tayo yan dahil kaya natin yun. Dahil nakagatuloy ako ng puso, ito ang lalim. Nalalim uli. Hindi ko rin alam, Sister Mita pala ay nakagati ng pusa at siya ay natinig ng may kalawang. So pumunta po kami ng ospital, sabi ko, punta tayo kasi tanong ko kung i-injectionan uli ako kasi namumula pa yung ano ko eh. So, di gano'n, mag-Sister Mita kasi namamanin naman yung kanyang pangangatawan, sabi niya baka natinda mo siya. Pumunta kami ng Padilla sapagkat tinawagan niya yung ate niya na punta kami ng Padilla Emergency. Sabi ko, ang tagal nito, Sister Mita. Well, private na lang. Ito, kung ano na, sinaawa naman din siya ng mga kapila doon mula pa rin yung tanghali. Hindi pumunta kami ng klinik. Tapos, pagpunta namin doon, na dapat tuturuan siya pagtitano, ang nangyari ay binipis siya hanggang dumating ang punto ay naging high blood. Sister Mita. Ay, nako. Lalo kami natagal hanggang ang daming resita. Sabi ko, patay tayo nito. Bababa-injection lang tayo. Naresitahan pa. O, di, wala kaming magawa. Sabi ko, magkano maghalaga niyan? Hindi gano'n. Bilhin niya lahat yung gamot. Sabi ko, hindi ka na nagsabi na, hindi, sa labas na lang namin bilhin. Okay? So, yung naging sa kanya, naging high blood siya. So, pero ngayon, okay naman na Sister Mita, napaunti-unti naman. So, mga bagay na dumating sa buhay natin na alam kong iba-iba ito, lalo na sa ito, dumarating na yung punto na tayo ay, alam niyo po yung bistay? Alam niyo po yung bistay? Sa amin, ang tawag ng sinasaliksik. Saliksik, yung bistay. Yung bistay na binabanggit po natin, yung buhangin, yung kinukuha niyo yung pino at tinatanggal yung mga malalaki. Ano po? Ganun. So, ganun o yun. Yung panahon natin ngayon ay pagbibistay. Yung binibistay tayo at ibig sabihin ay tinitingnan na ng Panginoon yung kalagayan at sitwasyon natin. Kung tayo nga ba talaga ay para sa Kanya o hindi. Diba? So, ngayon, yung last week ng month na ito ay atin po ngayon pag-aaralan yung pagsunod natin sa Panginoon. At sa pagsunod ho natin, ito yung ating pakikilahok at pagiging bahagi sa Kanyang gawain. Sa pagsunod din ho natin, dito naman din tayo binibistay ng Panginoon. Kung hanggang saan talaga tayo tutungo, hanggang saan yung pinakadulo ng ating pagsunod sa ating Panginoon. Okay? So, mahalaga na bigyan po natin ito ngayon ng pansin na talata ito. Ulitin ko po, anumang kagipitan, anumang bigat, suliranin ng buhay natin, huwag natin maging dahilan ng mga bagay nito. Kundi, again, maging paraan pa rin ito ng Diyos para sa atin na lalo tayong mapalapit sa Kanya. Amen o? Sabi dito sa ating pag-aralan, strive for complete obedience to Jesus. So, magsikap para sa ganap ng pagsunod kay Jesus. So, isang magandang bagay na dapat tayo ay matutong magsikap na sumunod para sa ating Panginoon. To be like Jesus in how He obeys the will of the Father. So, ang Jesus, napapansin naman po natin at nababasa at nakikita natin na ang Panginoon Jesus ay kahit ano pa yung kanyang inaharap, ay sinusunod niyo pa rin yung Ama. Okay? So, ang lahat ay aking pong inaanyayahan tumayo. Samahan po ninyo ako sa pagbabasa sa aklat ng Matthew chapter 10, verse 39. Tayo po lahat ay tumayo at tayo po yung basa sa
sa aklat ng Matthew chapter 10 verse 39. Okay, sa lahat ng naririto at mga sumusubaybay sa atin, ay ito po yung talata na ating babasahin. Matthew chapter 10 verse 39. Or Mateo pangkat 10 talata 39. Okay po? So basahin po natin sama-sama. Sabi dito, ang nag-iingat ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. At ang nawawalan ng kanyang buhay dahil sa akin ay magkakamit nito. Tayo ay manalangin. Panginoon, kami po Diyos ay narito, Panginoon, God sa inyo. Panginoon, salamat sa mga talata na binigay niyo po sa amin. Naaway ko Diyos na ibigay namin yung aming mga sarili para sa inyo. Sapagkat ano man yung kalungkutan, ano man yung kabigatan, kabihatian sa aming mga buhay, o Diyos, kung ito'y inilang namin sa inyo, ay magiging magaan ang lahat. Panginoon, amin pong pinagkakatiwala sa inyo ang lahat ng ito, Diyos. Pagpalain niyo ang mga talata nito sa tayong pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi na Amen. Amen. Tayo po'y magkakaupo na. Ang aklat ng Matthew ay patungkol ito sa mga Hudyo. Ang nagsulat, walang iba, kundi si Mateo. But at the same time, ang aklat ng Matthew na ito ay hindi na lamang doon sa mga Hudyo, kundi maging sa buong sanlibutan. Bakit sinabi ko po hindi na lang sa mga Hudyo? But ang totoo ito ay address po ito doon sa mga Hudyo. Dito po makikita natin yung fulfillment of the prophecies. Sa lahat ng mga propeta ay napakita natin dito na Jesus is our Savior. And then, the last page po nito ng aklat nito is, sinabi ko po sa inyo na hindi na lamang sa mga Hudyo isinulat nito, even na rin po doon sa mga sa sanlibutan. Kasama tayo dito, sabi, praise all the gospel. Praise, sabi niya, ipahayag ninyo yung salita ng Diyos sa buong bansa. So dito po ay marami po tayong makikita kay Matthew, yung mga naisulat dito, dito yung na beatitude, at dito po yung pagpapatawaran. Marami po dito na isulat si Matthew. Mali sa kanya sa kamatayan ng ating Panginoong Jesus, ay narito po yung nakasulat. Okay, So gusto ko iklaro sa inyo ang mga talata nito na aking binasa. Ito ay kanyang pangangaral. Ang kanyang pangangaral na sinabi niya dito, ang nag-iingat ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Okay? And then sabi niya, at ang nawawalan ng kanyang buhay dahil sa akin ay magkakamit ng buhay. Deny yourself. Okay? Sabi niya, kinakailangan na natin, mga kapatid, na ang sarili natin ay ibigay natin sa ating Panginoon. Kailangan natin na sumunod sa Panginoon. Kanina yung kata natin, handog niya ay kapayapaan. Ano ba yung sunod? Handog niya ay kagalakan. Yung kata natin, di ba? Pero huwag niyo ikalungkot kung may babasahin ako sa inyo ngayon na pumunta dito ang Panginoon hindi para sa kapayapaan. Okay? Pero, again, ang issue lang naman po dito na aking tatalakayin sa inyo dito, kapag ikaw ay wala sa Panginoon, nagkakaroon ng kaguluhan. Wala po siyang kapayapaan. Kaya dito, kung ibibigay po natin yung buhay natin sa ating Panginoon, magkakaroon tayo ng magandang buhay. Subalit, sabi niya, kung ikaw ay nag-iingat, di ba? Kung ikaw ay nag-iingat sa iyong sarili, ikaw yung humahawak ng iyong sarili, lahat ng ginagawa ay yung sarili mo lamang. Di ba? Kung hindi mo yan ibibigay sa Panginoon, ay mawawalan ka. Pero ang mawalan ng dahil sa Panginoon ay magkakamit ng buhay. Okay? So, basahin dito sa inyo yung mga susunod or early verses. Sabi niya, huwag niyong isipin na palit ako upang magdala ng kapayapaan. Sabi niya, ng kapayapaan sa lupa. Napalitan mo upang magdala ng taba, hindi kapayapaan. Anong ibig sabihin natin? Ano ba ito? Ba't nasa Panginoon kami nagagawin kapayapaan? Bakit tabak na ito? Hindi siya nagdala. Ibig sabihin ay nanggulo lang ang Panginoon dito.
Noong panahon, ulitin ko po, yung aklat ng Matthew ay sinulat ng Matthew para sa mga Hudyo. Ang Hudyo, ang kanilang expect na darating yung propesiya ng Panginoon na walang iba kundi si Jesus ay upang sila ay ligtas. Okay? Para ipakita na si Jesus ay hari, lulong agad sa trono sapagkat siya is a king. Pero sa pagkakataon na ito, ay saan po isinilang si Jesus? Sa sapsapan. Di mo ba? Ang hari, saan dapat ipinapanganak? O di ba dapat sa komportable lugar, mayaman at maayos? So, nanlumuho sila dito, ano? So, ito yung nangyari na mga kapatid. Sapagkat, napunta ako upang paglabanin ang anak na lalaki at ang kanyang mga ama, ang anak na babae at ang kanyang ina, ang manugang na babae at ang kanyang binang babae. At ang kaaway ay isang tao, at ang kaaway ng isang tao ay kanya na rin kasambahan. Nakita niyo po ito mga kapatid? Di ba? So, ang ating lang po dito, sinagot naman din ng Panginoon ito sa dulo ng verse itong binasa natin. Oo, ay nagiging magulo talaga yung sitwasyon ng buhay ng isang tao pag wala talaga si Kristo. Kung hindi mo i-deny yung sarili mo, ay nagiging magulo siya. Pero, tingnan niyo po mga kapatid, maging sa bahay natin. Pag ang isa lang na tao ay nakakilala sa Panginoon at ang isa ay hindi, nagkakaroon talaga na siya ng magkalaban na prinsipyo, and then culture, or traditions, or customs. Nagkakaroon po ng problema talaga ito. Ito ay matinding usapin sa pagsusunod sa ating Panginoon. Pipili kayo. Halimbawa, sa isang magulang, sa isang anak o binan. Sabihin natin, ang gusto ng isang nanay, pag-aralin ang kanyang anak sa isang magandang kurso. Halimbawa, anong magandang kurso? Halimbawa, gusto ng nanay mag-aral ang anak niya ng architect or abogasya o abogado. Pero ang anak, dahil nakakilala sa Panginoon, gusto niyang mag-aral ng pastor. Ngayon, ano sa palagay ninyo yung mangyayari sa dalawa? Ano sa palagay ninyo yung mangyayari sa dalawa? Gusto ng nanay, architect o abogado? Gusto naman ng anak ay magpastor. Palagay ninyo ano mangyayari sa dalawa? Mayroon ba kapayapaan o wala? May kapayapaan ba o mayroon? Dito mga kapatid, ang ating point lang dito is yung pagsunod. Tama po ba? Dito sa Panginoon, sabi niya, na kahit ganun yung mga sitwasyon kung iaalin ninyo yung buhay ninyo para sa kahit anong gulo pa yan, magkakaroon pa rin yan ng kapayapaan. Magkakaroon pa rin yan ng magandang buhay. Ang usapin lang po talaga ito, tinutukoy ng ating Panginoon kung paano tayo magiging complete na pagsunod sa Kanya. Paano ko magsusumikap na kumpletihin mo yung pagsunod sa ating Panginoon. Ang dami po kayo talagang magulo. Ang dami ng ginugulo, pag ikaw ay nasa kay Kristo, ay guguluhin ka at tatanggalin yung kapayapaan sa iyo. Pero biblically, yung doon ng ating nabasa ay sinagot yun ng Panginoon. Siya mismo sabi niya, kinakailangan na ibigay ninyo ang inyong buhay sa akin. Pero kung po kayo yung nagmamalasakit sa buhay ninyo, ay kayo yung mawawala nito. Di ba? Sabi niya, kung ibibigay niyo sa akin ay hindi kawalan, bagos kayo ay magkakaroon ng buhay. Naging ang problema ng buhay natin ngayon, na sana, ano man sana yung kagustuhan ng katawan natin ngayon, sana ho ay ipaubaya natin sa Panginoon. Ano ba yung wants natin? Mayroon po akong babasahin sa inyo sa pagsunod sa ating Panginoon. Open your Bible, the book of Matthew, chapter 8, 18-22. Sabi niya dito, many things can divert our attention to not follow the will of God. In fact, every decision we make reflects who we follow. Tandaan, and every decision, doon mo makikita nagre-reflect doon kung sino yung sinusunod. And every decision, hindi mo ma-i-deny sa sarili mo pag mag-desisyon ka sa oras na ito. Pag ikaw ay nag-desisyon, nagre-reflect po ito
sa iyo kung sino yung sinusunod mo, kung ang Panginoon o yung ibang bagay. Babasahin po natin itong aking nabanggit po dito sa Matthew chapter 8, verses 18 to 22. Nang makita ni Jesus na makapanla ang tao sa kanyang paligid, inuutos niya sa mga kasama na maghandang tumawid sa ibayo. Nalapitan siya ng isang eskriba at sinabi sa kanya, "Guro, susunod po ako sa iyo, saan ka man pumaroon?" Ano po yung sagot ng ating Panginoon? Anong sagot? Ang sinagot niya po dito, walang iba kundi yung eskriba. Ang sagot ng Panginoon, ang sabi niya dito, sumagot si Jesus, mayroon ka ang mga asuluban at may pugal ang mga ibon. Ngunit ang anak ng tao ay wala man lamang matulugan o mapahingahan. Ngayon, ano ang decision mo ngayon, kapatid? Basahin mo yung sinabi ko sa inyo kanina, many things can divert our attention to not follow the will of God. And in fact, every decision we make reflects who we follow. Nung sinabihan ba ng Panginoon yung eskriba na ito, siya ba ay nagpatuloy pa? Nasusunod sa ating Panginoon? Mabuti pa nga yung asong gubat eh. Yung wolves. Buti pa sila, mayroon silang mga lugar. Pero yung anak ng tao, wala ako. Wala akong bahay, wala akong matutulugan. Kayo po yung pagsabihan ng ganito, susunod po ba kayo? Ay, hindi na. At mayroon naman dito sinabihan ng Panginoon. At ang sabi niya naman, isa naman sa mga alagad ang nagsabi sa kanya, "Panginoon, bakit mo muwang umuwi muna ako upang ipag-ibig ang aking ama?" Ngunit sinabi sa kanya na Jesus, "Sumunod ka sa akin at ipaubayan mo na sa mga patay ang pag-ibig ng kanilang mga patay." Alam niyo po ba na marami tayo, bago tayo sumunod, marami tayong excuses. Maraming mga bagay na sinasabi natin, mayroon ako munang gagawin. Di po ba? Sinabihan po dito, sabi niya ng Panginoon, sumunod ka. Di po ba? Sabi, hayaan po muna ako ay umuwi. What is your business? Di ba? Ano ang business mo? Palagay ba na nagsabi ito ay hindi alam ng Panginoon kung ano ang kanyang iniisip? Totoo ba na mayroon kang patay? O mayroon kang business? Mayroon kang pinagkakabalahan kaya ayaw mong sumunod sa akin. Maraming mga bagay na na-divert yung attention natin para hindi sumunod sa kalooban ng Panginoon. Palagay ba natin yung sinabi ng Panginoon hindi niya alam? Isipin nyo, automatic magsasabi siya, palagay nyo may patay siya. At sinabihan ng Panginoon, sabi niya, sandali lang Panginoon ay hayaan muna na ako ay umuwi at magpaalala o ilibig yung mga patay. Kaya sinabi siya, hayaan mo, ipaglibig nila yung mga patay. Di po ba? Ang pagsunod sa ating Panginoon ay napakaraming rason. Napakabigat ng mga desisyon, yung mga dapat natin gawin. Tama ho? Sa buhay natin, katulad ng ating nabasa, ikaw ba aatas pag sinabi ng Panginoon, wala kang mapapala sa akin, wala akong lugar, wala akong tahanan, wala akong matulungan. Maraming mga bagay na pinagmumulan, yung bakit hindi tayo sumusunod sa Panginoon. Ano yung aking motibo? Ano yung layunin ko? Bakit ako susunod? Hindi po ba? Dito, mayroon kaming pusa. Yan mga pusa. Alam nila kung sino yung nagpapakain sa kanila. Ako lagi yung nagpapakain sa kanila. Every time na ako ilalabas, lagi po silang sumusunod sapagkat ang kanilang ang alam ng mga pusa, mayroon akong ibibigay na pagkain. Bagay sa Diyos alam ko kayo din, kahit yung aso nila, pag lumabas si Christ sa Diyos, siya yung laging nahahabulin sapagkat siya yung laging na papakain. Tama po ba? Ang aso, kumuha ka ng buto, pag hinawakan mo po yun na may tali at iyong pagalitin, dalahin mo, ang aso ay sunod na sunod. Again, anong mayroon tayo ngayon habang tayo naglilingkod sa Panginoon? Bakit ka sumusunod sa Panginoon? All naman promise ng Panginoon. Ano ba ang motibo mo? Ano ba ang layunin mo habang ikaw ay sumusunod sa Panginoon? Nakukuha niyo po ba yung ibig mong sabihin? Kung susunod ka sa Panginoon ikaw ay narito ay dahil sa mga bagay, hindi ka sumusunod sa Panginoon. Tama po? Yung sinabi na yung eskriba, buti pa yung mga
mas, mayroon sila. Ay di sinabi ng Panginoon na sumunod itong isa, ang sabi niya, hindi magpaglibing muna ako. Maraming mga tao ngayon, mga reason, excuses para lang hindi makasunod sa Panginoon. Ang bilis po ngayon ma-divert yung attention natin na para hindi tayo makasunod sa ating Panginoon. Sabi dahil sa ating binasa, na kung ikaw ay minamalasakitan mo lang yung sarili mo, mawawala yan sa iyo. Di ba? Pero kung ang buhay mo ay mawala dahil sa akin, ay magkakaroon ka ng buhay. Ito mga kapatid. Di ba kinikwento ko dito lagi sa inyo yung mayaman? Na sinabi ng Panginoon, ang sabi niya dito, magpapahinga na lang ako kasi marami na akong kayamanan, gagawa ko extension ng aking bodega, iimbagin ang lahat ng bagay na lahat ng aking nakuha, iimbag ko na lang doon. Sabi ng isang mayaman. Pero alam niyo po yung response ng Panginoon sa kanya, hindi mo ba alam, mamayang gabi, kukunin mo na ang buhay mo? Di ba? Yan yung sinabi ni Jesus doon eh. Alam niyo mga kapatid, ang hinahanap lang sa atin ngayon ng Panginoon ay kung paano tayo susunod sa Kanya. Huwag tayo susunod dahil ikaw ay may nakikita. Kundi isipin mo na kapatid, sa oras na ito, na susunod ka sa Panginoon, is hindi doon. Mababaw na rason kung ikaw ay sumusunod sa Panginoon, kung sinusunod mo ay yung mga bagay. Tama ho? Mababaw po yun. Hindi dapat tayo ganun. Kung ikaw ay nalito sa Panginoon, ikaw ay sumusunod dapat sa Kanya. Hindi doon sa, ano yung nakikita ko sa Kanya kaya ako sumusunod. Ulitin ko yung aso, pag pinakita mo po yung buto, hahabol siya. Kasi yun yung hinahabol niya eh. Ngayon kapatid, bilang Kristiyano, bakit ka nalito sa simbahan? Hinahabol mo ba yung buto na tulad ng aso? O ikaw ba yung nalito ngayon dahil gusto mo talaga na makilala ang Panginoon at ibigay mo yung buhay ng para sa Kanya? Di ba? Yung bigay, yung follow God, yung follow Jesus, dahil gusto mo siyang makilala ng lubos at ibigay mo ng buhay mo sa Kanya. Di ba? Basahin ko dito sa English version po. Basahin ko po dito. Tingnan niyo po Sabi niya dito, medyo mahaba-haba at medyo clear minsan dito Kaya nagagamit tayo ng iba't ibang mga translation. Ano po? Sabi niya sa 10 verse 39, ito ang kanyang sinabi. Sabi niya, those who try to hold onto their lives will give up true life. Di ba? Mawawala. And sabi niya dito, those who give up their lives for me will hold on true life. Sabi na, Panginoon Jesus. Di ba? Kaya mga kapatid, kung ikaw at ako ngayon, ay ginigiba mo yung buhay mo para sa Kanya, doon ka lang magkakaroon ng totoong buhay. Tingnan niyo po kung ikaw lagi yung may hawak sa buhay mo. Ikaw yung nasusunod. Di ba? Subalit, ang sabi ng Panginoon, pag dumating ng araw na yan, ikaw ay mawawalan. Sapagkat hindi mo binibigay ang buhay mo sa Panginoon. Di ba? Okay, meron tayong apat na bagay dito na ating tatalakayin. Okay? So, ulitin ko, maraming bagay ang maaaring malihis ang ating atensyon upang hindi sundin ang kalooban ng Diyos. Sa katunayan, ang bawat desisyon na ginagawa natin ay nagpapakita kung sino ang ating sinusunod. And every decision reflects kung sino man talaga ang nariyan sa iyo. Okay? So, again, mayroon tayong apat na pag-aralan ngayon. Sabi niya, ano ang ibig sabihin ng pagsunod kay Jesus? Based dito sa ating nabasa. Number 1, sabi niya, following Jesus giving our whole being. Di ba? Pag sabi, deny yourself. Dapat, sabi niya, na ang pagsunod kay Jesus ay ang pagbibigay ng ating buong pagkatao. Di po ba? So, ang ating mga pagkatao ay dapat po natin binibigay ng buong buo sa Panginoon. Pero tingnan po ninyo, lagi pong mayroong kahati ang Panginoon sa buhay natin. Sometimes, sinasabi natin, hayaan niyo po muna uuwi ako at ipaglibig ko muna yung patay. And then sasabihin ng Panginoon, buti pa nga yung may luga. Ako wala, anak ng tao na walang matutulutan. Ngayon mga kapatid, anong mayroong desisyon ka ngayon para sa Kanya?
Di ba? Ibibigay mo ba ang iyong pagkatao sa Panginoon o hindi? Yung buo mong buhay, ibibigay mo ba sa Panginoon yung mga bagay na ganyan? Di ba? Iba magsagot ang Panginoon, ano po? Hindi ka pangakuan at sabi, sige, sumunod ka sa akin, bibigyan kita ng ganito. Papatayuan kita ng building na ganito. Bibigyan kita ng milyones. Pero iba po yung sinagot niya dito. Kung gusto mo sumunod sa Panginoon, wala kang dapat tingnan. Buo na sarili mo na ikaw ang desisyon na ako ay susunod sa Kanya. Okay? Tingnan niyo mga kapatid dito. Sabi dito sa Lucas chapter 10:42, only one thing is important. Mary has chosen the better thing and it will never be taken away from here. Alam niyo, nung panahon na yun ay nangangaral si Jesus kasama ang kanyang alagad. At sa ngayon ay napadako sa bahay ni Marta. Si Marta ay mayroon siyang kapatid na sinang kapatid ni Marta? Si Lazaro. Pero dito, marami po ditong mga, si Maria, ilang Maria mayroon. Pero dito, na sa pagkakataon na ito ay, ang nagbukas ng pinto, nagpatuloy kay Jesus, walang iba kundi si Marta. At ang kapatid niya dito ay walang iba kundi si Maria or si Mary. Okay. So ngayon sa pagkakataon na yan, ay pumasok na po doon si Jesus. Ito yung pagkakataon na dapat kausapin ni Marta si Jesus. Pero ano po yung ginawa ni Marta? Mind your own business. Ang hirap Andiyan si Jesus, aligang-aligaga ka sa ginagawa mo. Itong words na pinanggit ko po dito, sino po yung nagbigay ng attention kay Jesus? Sometimes, mga kapatid, nagkakaligtaan na natin ang ating Panginoon kung saan ayaw na natin siya bigyan ng atensyon kasi mayroon tayong inuuna sa buhay natin. Di ba? Mayroon tayong priority. Ang dami natin excuses. Sige, ikaw na lang yan. Ang ginawa pa nga dito ni Marta Maria, tulungan mo nga ako dito sa aking paghahanda. Ano sinabi po ng Panginoon? Sabi pa nga ni Marta, sabihan mo nga pa, Jesus, Maria, natulungan ako sa aking ginagawa. Inanabayan pa niya si Maria. Aligang-aligaga siya sa kanyang ginagawa. Pero again, sinabi ni Jesus, pinili niya ang mas mabuti. Ano po yung mas mabuti? Kaharapin si Jesus. Samantala yung kanyang ginagawa, pinapasok niya sa tahanan, tapos baliwalain niya na lang yan. Kapatid at kaibigan, huwag natin baliwalain si Jesus. Di ba? Huwag natin baliwalain. Pinamasok naman natin Ang problema ay wala tayong pagpapansin sa kanya sa loob. Alam niyo kung sino yung nagbigay ng atensyon sa kanya? Si Maria. Di po ba? Yung mga bagay na dapat natin sa pagsunod sa Panginoon na mapakinggan natin, yung gustong isabi sa atin, hindi natin ba papakinggan Sa ginagawa mo na yan, hindi mo malalaman kung ano yung gustong ibigay sa iyo ng Panginoon. Hindi mo malalaman kung ano ba yung sasabihin ng Diyos sa iyo sapagkat ikaw ay aligaga sa iyong ginagawa. Diba? Samantala, sabi niya dito, only one thing is important. Mary has chosen the better thing and it will never be taken away from her. Ang sarap, di ba? May bisita ka, in-entertain mo siya ng maayos. Nalaman mo na mayroon palang magandang balita para sa iyo. Pero yung bisita mo na pinapasok mo, na pinaupo mo doon, na iniwan mo, o saan ka pumunta, malalaman mo ba yung balita na ibibigay sa iyo? Malalaman mo ba yung mensahe para sa iyo? Hindi. Ano ba yung sinabi sa iyo ni Jesus? Pwede mo ba ito sa akin? Wala, si Maria yung nakatanggap ng lahat noon. Di ba? Ang Panginoong Jesus hindi artistahin Tingnan nyo mga kapatid kayo pag may pumunta ng artista. Pati kung buhay mo, ibibigay mo sa kanya.
Aligag-aligagagay. Sino yung mga sikat na artista ngayon? Di ba? Ibibigay mo yung buhay mo lahat para sa kanya. Kung hindi lahat, pati buhay mo, ibibigay mo. Lahat ng laman ng bahay mo, ibibigay mo eh. Pero alam mo si Jesus, siya yung pinaka-importante sa lahat. Special po ang ating Panginoon. Special na pinili yung house. Ilang bahay mayroon na dinaanan si Jesus, kuni ikaw yung pinili ng Panginoon. Sabi ng iba, swerte mo. Di ba? Biblically, mapalad talaga itong bahay nila eh. Kasi pumunta ang Panginoon. Tapos yun pa yung pagkakataon. Hindi mo malamang naitanong, hindi mo malamang kinausap si Jesus. Kung kakausapin na lang sa labas, ano sinabi ni Jesus eh? Wala kang maiikwento, basta pinapasok ko lang eh. Di ba? So, sabi ng Panginoon, pinili ni Maria yung mas mabuti. Ang mabuti, ang sundin si Jesus, ang piliin si Jesus sa buhay mo kaysa iba pang mga bagay. Pinili mo Marta na mag-aligang ka sa iyong buhay. Yan yung pinili mo. Pero yung pinili ni Maria, alam niya yun yung mabuti, kaya ginawa niya yun. Praise God. Pinili niyo ang Panginoon sa araw na ito, kayo ay pagpalain. Pwede ba natin palakpakan ng Panginoon? Tama po ba? Hanapin natin siya. Sundin natin siya yung pinakamagandang bagay. Kung gusto mo malaman kung ano yung biyaya, lagi mo kausapin ng Panginoon, lagi mo siyang harapin. Huwag mo siyang iiwan. Huwag mo siyang dyan na lang yung tuloy natin sa Kanya. Ang Panginoon, kung binibigyan natin yung ating buong pagkatao, kung ano man tayong mayroon sa loob ng ating bahay, hindi mo siya dapat nilalagay lang sa kusina. Hindi mo lang nilalagay yung Panginoon sa kwarto. Hindi mo lang nilalagay ang Panginoon doon sa sala. Hindi mo lang nilalagay ang Panginoon doon sa bakuran. Kundi kung sinabi mong binibigay mo ang Panginoon, ang buong buhay para sa Panginoon, kung ano ang mayroon ka, yun din ay para sa Panginoon. Wala po siya nung sinasabi ka, dito ka lang. Hindi ka na dito pwede pumasok. Hindi mo gano'n. Kung di ko manong meron ka dahil binibigay mo yung buhay mo para sa Kanya, tanto meron ka, kasama mo pa rin ang Panginoon. Kapatid at kaibigan, maganda at masarap na kasama ang Panginoon. Tama? Kahit anong mangyari, pagkasama mo ang Panginoon, masarap na kasama ang Panginoon. Isipin mo na lang, ibigay mo yung buhay mo sa Kanya. Huwag mong ingatan yung sarili mo. Ikaw yung nag-ingat. Ano ba yung mangyari sa akin? Bigay mo yung pagkatiwala sa Panginoon. Kung yun man ay nawala dahil para sa Panginoon, magkakaroon ka ng buhay para sa Kanya. Amen? Pangalawa, mga kapatid, following Jesus is taking part on His purposes. Ang pagsunod kay Jesus ay pagkikibahagi sa Kanyang mga layunin. Tama ho? Oh. Kung ikaw ay susunod sa Kanya, ay bahagi ka sa naisin ng ating Panginoon. Tandaan mga kapatid, noong panahon, na may nagsabi sa Panginoon, nagpalayas ako ng mga demonyo. Di ba? Nagpagaling ako ng may sakit. Nagbibigay ako ng galiri. Sabi ng mga tao, Lord, 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 sabi niya. Pero basahin ko yung talata na aking binabanggit. Sabi dito ng Panginoon, not all those who say, you are our Lord will enter the kingdom of heaven. The only people who will enter the kingdom of heaven are those who do what my Father in heaven wants. Diba? And sabi niya, on the last day, many people will say to me, Lord, Lord, we spoke for you, and through you we forced out demons, and did many miracles. Then I will tell them clearly, get away from me, you who do evil, I never knew you. Hindi lahat ng tumatawag sa Panginoon ay papasok sa kaharian ng Diyos. Kundi ang lamang sumusunod sa Kanyang kalooban. Di po ba? Kahit ang pag-alas ka pa ng demonyo, kung hindi ka naman sumusunod sa kalooban ng Panginoon, may magagawa ba yun? Wala. Kahit ikaw ay nag-perform ng miracles, may magagawa ba yun? Kung hindi ka naman sumusunod sa kalooban ng Panginoon, marami ngayon makikita nyo sa TV,
nagpapagaling. Sino na po yung ina-idol po nila ngayon yung nagpapagaling? Sino ba yung gumagawa ng miracles? Ako o siya? Sino ba yung gumagawa ng miracles sa tao? Sino ba yung nagpapagaling? Sino ba nagpapanumbalik ng paningin? Sino ba yung nagbibigay ng pagpapanauli ng kanyang pandinig? Sino ba yung nagkakalaka? Sino ba yung nagpapalakad? Sino ba yung nagbuhay kay Lazaro? Ako o yung mga nagpapagaling ngayon? Hindi ko, mga kapatid. Sino po ba yung nagpapagaling ng miracles? So walang iba kundi si Jesus. Tama ho? Si Jesus sumusunod sa kalooban ng Ama. Ngayon po ba? Ang dami ngayon nagpiperform ng miracles. Subalit, hindi alam ng iba na ginagawa yun ng ibang tao. Dapat alam natin lahat na kung ikaw man ay gumaling sa milagro, ayon ay gawa ng Panginoon. Hindi rin gawa ng mga tao. Iba po ang ginagawa ng Panginoon. Many times, dito sa Book of Matthew, makikita po natin kung gaano karami ang pinagaling ng Panginoon. Yung mga imposibleng mga bagay nangyari po sa Kanya. Tama po? So sabi natin dito, mga kapatid, ang pagsunod kay Jesus ay pakikibahagi sa Kanyang mga layunin. Di ba? So ang layunin, ano ba yung mga layunin ng Panginoon? Di ba? Ibigay mo yung buhay mo para sa Kanya. Gawin mo yung kalooban ng ating Panginoon. Ano ba yung pinagagawa sa iyo? Minsan ngayon, mga magagawa ng Panginoon, yung gaya-gaya, pag nagpagaling yun, gusto din gayahin. Di ba? So, mayroon po kayong nakita siguro ngayong mga balita na ang Diyos nila ay, sino yun? Bata pa. Senyor Aguila. Si Senyor Aguila. O, di ba? Nabalitaan niyo yun? Si Aguila. Sa pangalan parang Aguila, yung Aguila gawa na ng Panginoon. Di ba? So, marami pong nagpapakilala sa panahon natin ngayon. So, dito, sabi dito, na sundin natin, ano ba yung layunin ng Panginoon? Hindi yung kung anong gusto natin. Di ba sabi kanina? Hindi yung wants natin. Ano ba yung layunin ng Diyos sa iyo? Ano ba yung pinagagawa sa iyo ng Panginoon? Ulitin ko po, yung whole book ng Matthew, yung pinaka-last verse po niya, chapter 28, 18, 19, 20, ang sinabi niya, ipahayag ninyo ang salita ng Diyos sa buong daigdig. Kalooban, yung layunin ng Panginoon, ibahagi yung salita ng Panginoon. Amen? So, pangatlo mga kapatid, ito naman ang kanyang sinasabi, by following Jesus, we recognize Him as the Lord of our life. Sa pamagitan ng pagsunod kay Jesus, ay kinikilala natin siya bilang Panginoon ng ating buhay. Pag Panginoon, hindi lang Panginoon natin siya dito, kundi Panginoon din natin siya sa langit. Sino yung amo ninyo sa lupa? Sino sa palagay ninyo ang nasusunod? Yung amo niyo sa lupa o yung amo niyo sa langit? Dahil pinag-usapan natin, Lord, ng buhay natin, ibig sabihin yung amo. Tama ho? Ang amo natin, kung mayroon tayong amo dito, mayroong amo sa mga amo. Kung mayroong King of Kings and Lord of Lords, mayroong mga amo sa lahat ng mga amo. Walang iba, kundi ang ating Panginoon. Sino yung boss natin? Kung mayroong boss po mga kapatid, kung ang boss mo ngayong linggong ito ay boss mo ang Panginoon, andito ka. Kung amo mo ang Panginoon, andito ka sapagkat amo mo siya. Tama po? Dahil amo mo ang Panginoon. Ang mga amo natin minsan, dito tayo nagkakaroon ng problema. Dito tayo nagkakaroon ng problema sa amo natin. Yung binabanggit natin sa pangatlo, by following Jesus, we recognize Him as the Lord of our life. Siya yung ating Panginoon, siya yung amo ng ating buhay. Kaya kung bakit ka ngayon naririto, sapagkat kinikilala mo siyang amo, hindi lang dito, kundi amo pa natin siya sa langit. Tama ho? Pag tumawag yung amo natin sa lupa, anong ginagawa natin? Yes, boss.
Di ba? Yes, boss, yes, boss. Sumusunod tayo kasi boss natin sila. Pero, tingnan niyo po ba kapatid, kung ang Panginoon ay tumatawag naman sa inyo, anak, linggo ngayon, nasaan ka? Boss mo ba ang Panginoon? Panginoon mo ba siya? Susundin mo ba siya? O hindi? Tama po ba? Dahil sabi natin dito, kung siya yung Panginoon natin, ay dapat siya talaga yung ating, siya po yung boss ng mga boss eh. Siya po yung amo ng mga amo. Sabi dito sa kanta natin babasahin, sabi diyan, did Jesus call the crowd to him along with his followers? He said, if people want to follow me, they must give up the things they want. Clear? Di ba? And then ang sabi niya, they must be willing even to give up their lives to follow me. Ito yung sinabi na natin sa 39 kanina. Then the people who live now are living in a sinful and evil time. If people are ashamed of me and my teaching, the Son of Man will be ashamed of them when He comes with His Father's glory and with the holy angels. Di ba? Ito yung verse na binabanggit natin. At liban doon, kung ikinahihiya natin sa buhay natin si Jesus, darating at darating ang araw, ikakahiya niya rin tayo. Kung hindi mo siya ngayon pinapansin, darating ang araw, hindi ka rin niya papansinin. Kung wala kang pakialam sa kanya ngayon, wala ka rin siyang pakialam pagdating ang araw sa iyo. Pinaparapes ko lang po yung kapatid, ha? Tama ba? Kung ikakahiya mo ang Panginoon, ikakahiya ka rin niya pagdating ng araw. Kaya sabi natin mga kapatid, na sa pamagitan ng pagsunod kay Jesus, kinikilala natin siya bilang Panginoon ng ating buhay. Huwag niyong ikahiya. Huwag niyong kalimutan ng Panginoon po natin siya ng buhay natin. Tama? Dapat tayo ay laging sumusunod sa ating Panginoon. Ulitin ko, then Jesus called the crowd to Him. Along with His followers, He said, if people want to follow me, they must give up the things they want. Tama ho? Tayo lahat, ano pa man ang mga gusto natin? Ano pa man yun? Igibaw mo dahil para sa Panginoon at magkakaroon ka ng true life. Buhay para sa ating Panginoon. Di ba? Huwag natin siyang ikahiya sa buhay natin. Huwag natin siyang pansinin kasi darating araw hindi ka rin niyang papansinin. Ito na lang yung chance natin na gawin yung lahat ng pili natin gawin para sa Kanya. Tama po? So, yaon po yung ating pangatlo. At panghuli at pang-apat, following Jesus is to glorify Him in all things. Diba? So, ang pagsunod kay Jesus ay para luwalhatiin sa lahat ng bagay. Ano naman yung rason? Bakit ko naman siya luluwalhatiin? Diba? Bakit ko naman siya i-glorify? Diba? Puntahan niyo po yung Corinthian. Ano po yung sinabi ng Corinthian? Sabi ng Corinthian sa unang Korinto, sabi po riyan, 6:20, bakit ko naman siya i-glorify? Bakit ko naman siya luluwalhatiin? Diba? Ito mga kapatid yung sagot. Kung kayo ay may tanong na katulad niyan. Sabi niya, binili kayo ng malaking halaga. Kaya gamitin ninyo ang iyong katawan upang maparangalan ang Diyos. Ang pagsunod natin mga kapatid ay para mabigyan ng karangalan yung ating Panginoon. So ito na yung sagot. Bakit siya parangalan? Ang totoo, binili ka niya. Walang ibang bumili sa iyo kundi yung ating Panginoon. Kaya tayo lahat ay kailangan natin sumunod at kailangan natin siya parangalan. Alam mo mga kapatid, pag hindi ka sumusunod sa Panginoon, hindi mo siya mapaparangalan. Sapagkat hindi mo sinusunod eh. Diba? Paano mo siya paparangalan? Hindi mo naman sinusunod. Mabibigyan mo siya ng kaluwalhatian. Makikilala mo siya, marirecognize mo siya kung ikaw ay sumusunod. Pero pag hindi, mahirap. Huwag mong sabihin, may Diyos naman ako eh. Kahit siya naman ako, kasama ko naman siya eh.
Di ba? Ito yung dapat natin ginagawa. Kung sinusunod, dapat ikaw ay, ito yung ginagawa mo dapat dito. Di ba? So, maluluwalhati mo siya kung ito yung sinusunod. Ano ba yung mga dapat gawin? Ano ba yung pinag-uutos ng Panginoon? Na para gawin ko yun at masunod ko talaga siya. Nagmaluwalhati. Maraming bagay. Many times na binanggit ko na dito sa inyo ang lahat. Tama po? So, lahat tayo, kailangan sumunod para maparangalan. Hanggat hindi mo siya sinusunod, mahirapan ka maparangalan siya. Tama ho? Alam niyo kung bakit tayo nandito? Para pasalamatan siya. Alam niyo kung bakit nagtanda talaga siya ng araw ng mga ganito? Kailangan mo sundin. Kailangan mo maparangalan siya. Kailangan mo pasalamatan siya sa ginawa sa iyo ng Panginoon. Amen ho? So, sabi ni Matthew dito, sa atin, hindi lang sa mga Hudyo, kundi maging sa lahat. Kinakailangan magkaroon tayo ng pagpaparangal sa Kanya. Di ba? Alam niyo kung saan po yung matatagpuan na lagi natin binabanggit na 633? Saan yung matatagpuan? Saan po yung matatagpuan? Sa Mateo 633. Sundin mo yun at maluluwalhati mo ang Panginoon. Ano ang laman ng 633? 633. Anong laman? Sa ulo niyo po? Sige nga. Ano po yung laman ng 633? In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Tama? Tama? Tama po ba? Matthew 6:33. Ano ang laman? In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Tama po ba? Tama? Oho. John 1:1 yun. Very good. Ano ang laman ng 6:33? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Yun lang po yung sundin, di po ba? Ibigay mo yung buhay mo sa Panginoon, bahala siya sa iyo. Pero kung ikaw ay nag-iingat ng sarili mo, mawawalan ka niya. Alam niyo ba na ito isang warning? Ito isang warning, mga kapatid. Kasi sa ginagawa natin na ganyan, matutupal sa tunang balang araw, lahat ng ginawa mo ay wala na. Tama ho? Yan yung pang-apat. At sa ating pagtatapos, mga kapatid, sabi dyan, sa ating pagtatapos, in fact, the disciples decided to follow Jesus when He called them, but they did not fully understand what this meant. So in the end, they also decided to leave Jesus. As easy as they are to follow Jesus, it's just as easy for them to leave Jesus. Alam niyo kung paano pong sumunod ng magalitan yung mga alagad ng panahon? Tinawag niya si Matthew, si Andrew, sila ay nangingisda doon. Sabi ng Panginoon, Matthew, kayo mga kapatid, mula ngayon ay hindi na kayo mamamalakayan, ay hindi kayo mangingisda, mamamalakayan na kayo ng tao. Ano nangyari po? Pinagkita pa, sumunod kayo sa akin. Ano nangyari po? Sumunod. And in another two, ang sinabi ng Panginoon, sumunod kayo sa akin. Ano nyo? It's easy na sumunod sa Panginoon. Tingnan nyo mga kapatid. Yung pagsunod nila sa Panginoon, mayroon silang hindi pa nila nalalaman. Ang pagsunod ba sa Panginoon is para maging sikat ka na kasama ng Panginoon? O ang pagsunod sa Panginoon para makita yung kanyang magic, yung kanyang miracles? O ang pagsunod mo sa Panginoon, okay ako dito kasi ang bato nagiging tinapay. At ang napakaraming tao ay napapag, ay okay ako dito. Di ba ba? Automatic po silang sumunod. Iniwan nila yung business nila kasi sila ay nangingisda. Ngayon, sa pagpunta po nila, sumunod po sila mga kapatid. Automatic na sumunod. Mababasa natin po yan sa Matthew 4:18-22. Automatic na sumunod sila. Pero ang malungkot mga kapatid, nung pagdating ng pinakahuli, yung John 6:6. Ano po ang nangyari? Kung paano po nila sinunod si Jesus ng automatic talaga, pero pagdating ng kahuli-hulihan po nila, nawala yung kanila
pagsunod. Ito yung sinabi ko sa inyo kanina. Ano ba kung bakit ako narinig sa Panginoon? Ano yung layunin ko bakit ako sumusunod? Dahil ba sa nakita ko sa ang Panginoon na, ay okay ako dito, palagay ako dito, maganda yung buhay ko dito sapagkat marami siyang ginagawa. Pero hindi nila nalalaman kung ano yung malalim doon pa na gusto ng Panginoon. At doon nakita ng Panginoon kung susunod talaga sila ay hindi. Sumunod lang sila dahil doon sa mayroon po ginawa ang Panginoon. Pero nung humarap ng Panginoon, doon na siya ay paparusahan. Saan po pumunta yung mga alagad? Saan po pumunta? Sumunod ba sa kanya? Bakit ko nabanggit ito mga kapatid? Sabi ko rito, sa katunayan, nagpasya ang mga alagad na sumunod kay Jesus nang tawagin niya sila, ngunit hindi nila lubos na unawan ang ibig sabihin ito. Ang akala minsan natin sa pagsunod natin sa Panginoon ay easy life. Ang akala natin sa pagsunod natin sa Panginoon ay ganun lang. Walang problema. Marami tayo lagi kung anong mayroon tayo. Yun lang, minsan yung ating iniisip. Pero tingnan nyo mga kapatid, yung pinakahuli ng kanilang ginawa. Ang sabi niya, kaya sa huli ay nagpasidin silang iwan si Jesus. Kung gaano sila kadali sumunod kay Jesus, ganoon din kadali para sa kanila na iiwan si Jesus. Nakakalungkot po ano? Nakakalungkot yung sitwasyon. Kung gaano kadali nasundin ang Panginoon, ganoon din kadali iiwan si Jesus. Kayo kapatid, sa paglilingkod nyo ngayon sa kasalukuyan, madali nyo bang natanggap ang Panginoon? Gagayahin ba na natin sila kung gaano natin kadaling tanggapin, kadaling iwanan natin ang Panginoon? Ang pagsunod ay alamin natin. Ang pagsunod, alamin mo na hindi lang ito ginawa. May kasamang sigurado niya na problema. Na kahit may problema at may abundansya at mayroong kahirapan, hindi mawawala ang pagsunod mo. Tama po? Hindi dapat yun mawawala. Kung easy man nila lang tanggapin, easy man nilang iwanan, sana sa atin ngayon, huwag ganon. Okay? And sabi dito mga kapatid, sabi dito sa Exodo, sabi niya, kung hinahanap mo si Jesus, makukuntinto ka kahit ano pa ang iyong kalagayan. Pero kapag may hinahanap ka, kahit meron ka, hinahanap mo pa rin kasi hindi ka kontento. Mga kapatid, sa Exodo, mayroong usapin katulad nito. Ang Panginoon ng panahon ay nagpapaulan po siya ng mana, pugo, karne, nagpapaulan siya. Okay? Nung pagkakataon na yun, ay sa Exodo po yan, 16 to 21, ay meron pong binigay si Yahweh. Sabi ng Panginoon, ang kukunin nyo lang ay yung kasya lang sa inyong pamilya. Ha? Yun ang kukunin nyo. Kasi, pag may matitira dyan, ay mabubulok at hindi nyo na mapapakinabangan. Kaya ganun na nangyari. Nung nagpaulan ng Panginoon, ng mana, ng karne, ng pugo, kumuha po sila. May kumuha ng konti, may kumuha ng labis. Pero lahat ng kumuha na yun ay naging kontento. Pero alam mo mga kapatid, yung labis na nakuha nila doon ay nauwi sa wala. Maraming mga sigurista kasi sa buhay natin sa pagsunod. Yung pagiging sigurista natin na nag-iisip tayo na kinabukasan baka mawala tayo o wala tayong makain kaya pinapasurahan natin. Yung pagiging sigurista natin, lahat na yung naimbak na yun ay nawawala at nabubulo. Ngayon, napakinabangan mo ba? Yung watch mo? Wala. Dahil ang sinabi ng Panginoon, kunin nyo, yung kakainin nyo ngayon ng gabi ng magahan. Pero pag may lumabis dyan, papunta po dyan, ano mangyayari? Mabubulong at mawawala. So magiging walang saysay, lahat yung iyong wants. Hindi mo mapapalibangan. Alam mo mga kapatid, may mga tao na ganoon ngayon sigurista sa buhay. May isa,
May mga once tayo na naririyan sa buhay natin pero hindi natin nagagalaw, hindi natin napapakilabangan. Nauwi yan sa wala. Tama ho? Ang pagsunod ay napakahalaga sa Panginoon. May mga direkta na binabanggit ang Panginoon, minsan ayaw natin sundin. Kaya tayo naman din yung napapahamak at nawawala. At walang kasalanan doon ang Diyos. Tama ho? Kung Panginoon ang hinahanap mo ay magiging kontento ka kung hinahanap mo dito yung Panginoon. Pero kung may hinahanap kang bagay na hindi mo mahanap dito, mawawala ka. Hahanapin mo yun kung saan mo siya hahanapin. At makukuha mo siya. At minsan kahit nahanap mo pa, hindi ka pa rin makukontento. Diba? Ang pagsunod sa Panginoon ay may kontentuhan. Pag nahanap mo si Jesus, dapat maging kontento ka. Iba kasi pag si Jesus ang hinahanap at iba din po kung bagay ang hinahanap natin. Tama ho? Ikaw ngayon kapatid, ikaw ngayon ay naririto sa simbahan, sino ang hinahanap mo? Ano yung makapagpakukontento sa iyo? Di ba? Give up and deny yourself. Ibigay mo sa Panginoon yung sarili mo. Di ba? Kasi lahat ng pinagpagalan mo, lahat na yung bagay na yung pinagpagalan na yung sinisigurista mo sa buhay mo na gusto mong masifti ka, masifti yung buhay mo, baka yun pa yun ay mawala at mamulog. Dahil hindi mo binigyan ng pagkakataon ang Panginoon sa buhay mo. Sabi ng Panginoon nga ang mawala ng buhay dahil sa akin ay magkakaroon ng true life. Di ba? Okay. Sabi nito mga kapatid sa ating pagpahuli. Sa aking tanong at iiwan ko sa inyo. Sabi niya. Again, yung aking binasa kanina, if you are looking for Jesus, you will be content no matter what your circumstances are. But when you're drawn to certain things, even if you have them, you won't be satisfied. Money, bagay, lahat ng nariyan. Diba? And then, sa ating pagtanong ko lang sa inyo mga kapatid, what is your motive for following Jesus? Ano yung motibo mo kung bakit ka sumusunod kay Jesus? Huli na lang, demonstrasyon ko sa inyo about Jude. Si Jude ay naghawak po ng kabanayaman. Siya yung may hawak. Kasama niya yung mga alagad. Wala siyang katuntuhan sa kanyang buhay. Sumusunod sa kay Jesus. Pero dito din po natin makikita yung tunay ng pagsunod. At alam niyo mga kapatid, sa pagsunod niya kay Jesus, hindi lang sa paghawak ng kabanayaman, kundi para ibenta pa rin si Jesus. Ano ang kanyang layunin? Sa kanyang pagsunod, ang kanyang motibo? Saan po? Doon po sa mga halaga ng kanyang nakukuha. Ang pagsunod po niya, mga kapatid, ay kakaiba. Sumusunod siya kay Jesus. Pero pagdating ng araw, ay binigyan niya si Jesus. Tama ho? Kaya ang tanong ko dito sa inyo, bakit nga ba talaga ako sumusunod ngayon kay Jesus? Ay dahil lang ba doon sa bagay na aking gustong makuha? O dahil gusto ko lang talaga na si Jesus yung mamuno sa buhay ko? Di ba? At ito yung nangyari. Nung naibigta niya yun sa Jesus, at siya ay nagsisi, yung pera ay sinaulit niya doon. Ang tanong, totoo ba na nagsisi si Judas? Hindi totoo. Kung totoo na nagsisi si Judas, dapat ibinalik man niya yung pera na yun, pumunta siya kay Jesus, at siya ay nagsabi, patawarin mo ako sa aking ginawa. At sabi ko, bakit hindi totoo ang kanyang pagsisi? Dahil, nung ibinigay niya po yun doon, nagsisi sa kanyang sarili, anong ginawa niya? Tumapo siya at siya ay nagbigti. Kaya hindi totoo ang kanyang pagsisisi. Tama ho? Sa lahat, mga kapatid at kaibigan, sa pagsunod natin sa ating Panginoon, again, walang anumang bagay tayo dito titignan. Kundi gusto mo talaga ibigay ang buhay mo sa Panginoon. Kapatid at kaibigan, bahala ang Diyos para sa iyo. May gagawin sa iyo ang Panginoon. Ang importante, ibigay mo lang yan para sa Kanya. Huwag mong ingatan ang sarili mo. Ang nag-iingat ng kanyang sarili
ay siya mawawala ito. Subalit, ang mawalan ng kanyang buhay dahil sa akin, sabi ng Panginoong Isus, ay magkakaroon ng buhay. Hindi kawalan kung kayo ay naririto ngayon. Bagkus kayo pa ay pagpapalain ng Panginoon. Sapagkat ito ang totoong buhay ng isang Kristiyano. Tayo po ay magdaan. Panginoon, maraming pong salamat sa iyong mga salita. Panginoon, narinig ko Diyos kami sa pagsunod sa iyong kalooban. Hindi sa ano paman. Panginoon, kumain o hindi man, susunod kami. May pera o wala, susunod kami. Ano man ang sitwasyon, kalagayan namin, susunod kami, Panginoon. Panginoon, ano mang bighati, sakit ng aming nararamdaman ngayon, susunod kami sa iyo, Panginoon. Sapagkat, kung aming ibibigay ang buhay namin sa iyo, doon namin pagkikita ang totoong buhay. Pagpalain niyo ang bawat isa sa tayong pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi na, Amen. God bless po sa akin.